Maligayang pagbabalik sa Enjoy Movie Recaps. Samahan ninyo ako panoorin ang pelikula na kailan lang naipalabas. Si Gunch ay isang batang lalaki na nabubuhay gamit ang perang ipinapadala ng kanyang ina na nagtatrabaho sa Amerika. Ipinagbili niya ang kanyang apartment, nilustay ang lahat ng pera, at ngayon nakatira na lamang sa inuupahang lugar. Higit sa lahat, siya ay isang sinungaling at matakao, dahilan kung bakit tinawag siyang snake oil noong nag-aaral pa siya. Ang paglalarawang ito ay mula sa kanyang dating kaklase na si Saturday, isang batang siyentipiko na nagtatrabaho sa laboratorio ng isang kilalang propesor. Agad namang inaprubahan ng propesor si Gunch bilang kandidato para sa isang nalalapit na eksperimento. Sa mga oras na iyon, ini-enjoy ni Gunch ang atensyon ng isang magandang babae, ngunit naabala siya sa pagdating ni Margarita, ang kanyang landlady. Sinamantala ni Gunch ang pagkakataon at magaling na itinaboy ang hindi inaasahang kasama sa pamamagitan ng pagpapakilala sa kanya bilang kanyang fiancé. Hiningi ni Margarita na bayaran niya ang renta noong nakaraang buwan. Matapang namang sinabi ni Gunch na ikakasal na siya sa anak ng isang mayamang tao at agad nitong babayaran ang lahat ng kanyang utang. Makalipas ang ilang sandali, nagkakasayahan si Gunch at ang kanyang fiancé na si Malena sa isang restaurant nang lapitan sila ni Rosmi, ang kanyang pinagkakautangan, na humihingi ng bayad. Pinakalma ni Gunch si Rosmi at sinabing mababayaran ito matapos ang kanyang kasal. Umalis si Rosmi at agad tumawag si Gunch sa kanyang kasama, inanunsyo na may darating na mga mamimili upang inspeksyonin ang kanyang karaoke cafe na balak niyang ibenta sa mataas na halaga. Upang magmukhang matagumpay ang negosyo, inimbitahan niya ang mga kaibigan upang magpanggap na mga customer at magpakita ng masiglang negosyo. Dumating si Gunch sa cafe at ipinaliwanag sa kanyang mga kaibigan ang kanilang gagawin upang magmukhang masigla ang lugar. Dumating ang potensyal na mamimili, ngunit alam pala nito ang mga utang ni Gunch. Halos mauto ni Gunch ang mamimili, ngunit aksidenteng nabunyag ng isa sa mga aktor ang katotohanan kaya't umalis ito. Maya-maya, dinala si Gunch sa isang lihim na laboratorio kung saan ipinaliwanag ng propesor ang kanyang natuklasan. Gayunpaman, walang naintindihan si Gunch, kaya si Saturday ang nagpaliwanag. Sa ilalim ng pangangasiwa ng propesor, nakalikha sila ng isang natatanging babaeng robot na pinangalanang Rosalie. Ang katawan ni Rosalie ay halos kasing ganda ng tao, kaya't posibleng wala na siyang maipagkaiba sa tunay na tao. Upang ganap na maging humanized, kailangan niyang maranasan ang buong saklaw ng emosyon ng tao. Inatasan si Gunch na tumira kasama si Rosalie sa loob ng isang buwan para sa testing phase. Pagkakita sa robot, nabigo si Gunch sa itsura nito. Nangako ang propesor na pagkatapos ng upgrade, magiging mas maganda pa si Rosalie kaysa sa totoong babae. Dagdag pa, makatatanggap si Gunch ng malaking gantimpala kapalit ng kanyang partisipasyon sa eksperimento. Sa kabila nito, tumanggi si Gunch dahil ayaw niya sa robot at sinabing ikakasal siya sa loob ng isang buwan. Humiling ang propesor kay Saturday na maghanap ng ibang kandidato, ngunit tiniyak ni Saturday na babalik si Gunch. Sa kalaunan, nakipagkita si Gunch sa ama ni Malena na si Shahen, na naghahati sa mga tao sa dalawang kategorya, mandaragit at halamang kain. Sinabi ni Gunch na isa siyang hybrid, ngunit kumbinsido si Shahen na isa lamang siyang kuneho na laging nakalulusot sa problema. Hirap man, tinanggap ni Shahen ang desisyon ng anak matapos sabihin ni Malena na sila'y nagmamahalan. Gayunpaman, nagbigay si Shahen ng mga kondisyon, kailangang bayaran ni Gunch ang wedding dress ni Malena at maging tapat na asawa, kung hindi, may mabigat na kahihinatnan. Sa huli, tinawagan ni Gunch ang propesor at pumayag sa eksperimento, sa isang kondisyon, dapat icon figure si Rosalie ayon sa kanyang gusto. Pumunta si Saturday sa karaoke cafe upang tapusin ang kasunduan sa pagiging kumpidensyal. Dapat ay walang sino man ang makaalam ng natuklasang ito nang wala pa sa oras. Napakahalaga ni Rosalie na maaari siyang umabot sa halagang 10 milyon. Alam din ni Saturday na interesado na ang mga taga-Pakistan sa teknolohiyang ito. Sa mga sandaling iyon, nakita ni Gunch ang isang napakagandang babae na pumasok sa cafe at inakalang siya si Rosalie. Agad siyang nagmadaling iabot ang bulaklak sa babae, ngunit mabilis niyang napagtanto na hindi ito tumutugma sa kanyang inaasahan at binatikos pa ang dibdib nito. Sa galit, pansamantalang binawian ng babae ang kanyang pagkalalaki. Humingi ng paumanhin si Z sa babae at ipinaliwanag kay Gunch na nagkamali siya, ngunit napagtanto na rin ni Gunch ang nangyari. Sa wakas, nakita ni Gunch ang tunay na Rosalie at sinimulan ang kanilang pagkakakilala sa pamamagitan ng isang sayaw na labis na ikinatuwa ng propesor. Pagkatapos, dinala ni Gunch si Rosalie sa kanyang bahay. Agad inayos ng robot ang lugar at naghanda ng masarap na hapunan para sa kanya. Pagkatapos ng hapunan, sinubukan ni Gunch na alamin kung pamilyar si Rosalie sa mga romantikong relasyon, ngunit nalaman niyang hindi ito alam ng robot. Tinawagan niya si Saturday, na umamin na hindi pa na-activate ang wedding night function ni Rosalie. Ipinaliwanag nilang kailangan ni Gunch na ituring siya bilang isang tunay na tao upang siya'y umunlad at makaranas ng emosyon tulad ng isang tao. Kailangan niyang ligawan si Rosalie tulad ng isang tunay na babae. Subalit, nang sinubukan niya, naka-standby mode na si Rosalie. Kinabukasan, pumunta si Gunch sa bridal salon upang bumili ng damit pangkasal para kay Malena. Ngunit sa pagpasok niya,
Hinarang siya ni Rosmi, ang kanyang pinagkakautangan, na hinihintay pa rin ang perang ipinangako niya. Sa parehong oras, dumating si Malena at nakita siya ni Rosmi. Agad na nabighani si Rosmi kay Malena at nag-alok ng tulong sa pagpili ng damit, nagpapanggap bilang isang designer. Sama-sama silang pumasok sa salon. Samantala, sumakay si Rosalie sa elevator kung saan naroon si Margarita at ang kapitbahay ni Gunch. Sa bridal salon, patuloy na hinahangaan ni Rosmi ang kagandahan ni Malena. Tumawag si Margarita kay Gunch at sinermonan siya dahil sa pagpasublis ng apartment niya. Nang mapagtanto ni Gunch na si Rosalie ang tinutukoy nito, hiniling niya kay Rosmi na isauli ang perang hiniram. Ayaw mag-iskandalo sa harap ni Malena, kaya't nagbigay si Rosmi ng maliit na halaga. Agad na umuwi si Gunch, pinakiusapan si Margarita na maghintay pa, at ipinakilala si Rosalie bilang kanyang fiancé. Tumawag naman si Z kay Gunch, sinasabing kailangan nilang dalhin si Rosalie sa isang lugar upang obserbahan kung paano siya makikisalamuha sa iba. Ngunit nag-text si Malena, pinupuri ang designer na si Rosmi dahil sa artistikong taste nito, at humiling ng konsultasyon para sa iba pang bagay. Sinabi rin niyang ipadala na ang pera para sa kanyang damit. Sa oras ding iyon, dumating ang elevator at bumalik si Rosalie. Hindi natuwa si Gunch na lumabas siya, ngunit ipinaliwanag ni Rosalie na bumili lamang siya ng mga grocery at ipinakita ang isang card na ibinigay sa kanya ng laboratorio. Napasaya agad nito si Gunch. Nagmadali siyang pumunta sa tindahan at binilhan si Rosalie ng bouquet ng bulaklak. Gayunpaman, hindi naintindihan ni Rosalie ang kahulugan nito. Ipinaliwanag ni Gunch na nagbibigay ang mga lalaki ng bulaklak sa mga babae upang ipahayag ang kanilang nararamdaman. Inamoy ni Rosalie ang bulaklak at inamin na umiikot ang kanyang vestibular circuit. Ang pangyayaring ito ay agad na naitala sa laboratorio, at nagdiwang ang mga siyentipiko sa unang pagkakataon na na-trigger ang synthetic happiness hormone dahil sa bulaklak. Dinala naman ni Gunch si Rosalie sa isang karaoke bar upang ipakilala siya sa ilang kaibigan. Agad na sumali si Rosalie sa usapan tungkol sa cryptocurrency market, dahilan upang mabigla ang mga lalaki. Nang mabanggit ng kasintahan ng isa sa kanila na mahilig siya sa Japanese poetry, nagsimula si Rosalie na mag-recitate ng mga Japanese verse ng fluent. Kailangan magsinungaling ni Gunch at sinabing nag-aral si Rosalie sa Tokyo. Hinayla ng isa sa mga kaibigan si Gunch sa gilid at diretsong sinabing hindi niya maintindihan kung bakit may interes ang isang babaeng tulad ni Rosalie sa kanya. Sinabi nitong si Gunch ay isang sinungaling, nalulunod sa utang, at nagsisinghal pa habang natutulog, hindi siya ang uri ng lalaking magugustuhan ng isang babae. Umalis ang mga kaibigan, ngunit hindi naapektuhan sina Gunch at Rosalie. Napansin naman ni Rosmi ang kanilang pagiging sweet at nagalit, iniisip na niloloko ni Gunch si Malena. Nagsinungaling si Gunch na si Rosalie ay isang singer sa kanyang karaoke bar. Hindi naniniwala si Rosmi, ngunit pumunta si Rosalie sa mikropono at kumanta ng napakagandang awitin. Napagtanto ni Rosmi na hindi niya mahuhuli si Gunch sa kasinungalingan, kaya't umalis ito. Samantala, naantig si Gunch sa pagkanta ni Rosalie. Naglakad-lakad sila sa lungsod, at nang makabalik sa bahay, naghanda si Rosalie ng Japanese dinner para kay Gunch. Nagtanong si Rosalie kung bakit nagsisinungaling ang mga tao, at ipinaliwanag ni Gunch na mahirap ang buhay. Iginiit ni Rosalie na ang mundo ay nakabatay sa matematika kung saan imposible ang pagsisinungaling. Nagbigay si Gunch ng halimbawa tungkol sa muling pagbebenta ng isang kotse, ngunit mabilis na kinalkulan ni Rosalie ang resulta at nalaman ang kasinungalingan. Ngunit idinagdag ni Gunch ang ilang personal na dahilan na matalino niyang itinago ang panlilinlang. Biglang tinanong ni Rosalie na turuan siya kung paano maintindihan ang kasinungalingan. Agad na naipaalam sa propesor na nag-download si Rosalie ng mga libro tungkol sa poker at ang sining ng bluffing. Kasabay nito, tinuturuan ni Gunch si Rosalie kung paano maglaro ng poker, at mabilis siyang natutong talunin ito. Napansin ng mga siyentipiko ang produksyon ng synthetic adrenaline. Sinabi ni Gunch kay Rosalie na magbihis, at napansin nilang nag-download siya ng direksyon papunta sa isang kasino. Upang maibailang ang kanyang atensyon, inactivate nila ang wedding night function. Agad na tumugon ang robot, iniutos kay Gunch na sumama sa kanya sa kwarto. Dahil sa pagkagulat, nakalimutan ni Gunch ang lahat. Napansin ng mga kapitbahay ang pagyanig ng bahay, at kinaumagahan, halos hindi makalabas si Gunch mula sa kwarto. Tinawagan niya si Saturday, na nangakong babawasan ang intensity ni Rosalie, ngunit agad siyang natagpuan muli ng robot. Sa sandaling iyon, humina ang function, at naalala ni Rosalie na dapat silang pumunta sa isang lugar. Pumunta ang dalawa sa kasino, kung saan madaling natalo ni Rosalie ang lahat. Pauwi, masaya si Gun dahil sa unang pagkakataon ay nainggit sa kanya ang mga tao dahil sa napakagandang babae sa tabi niya. Hinalikan niya si Rosalie. Gayunpaman, pagdating nila sa bahay, hinarap sila ni Shahen, na naabisuhan na ang kanyang magiging manugang ay nakita sa kasino kasama ang ibang babae. Nagsinungaling si Gunch, sinasabing si Rosalie ay kanyang kapatid na kara-rating lang mula Amerika. Sumang-ayon si Rosalie, at naniwala si Shahen. Umakyat sila sa apartment, kung saan inamin ni Gunch kay Rosalie na malapit na siyang ikasal. Hindi inaasahan, nalungkot ang robot at inamin na ayaw niyang mahiwalay kay Gunch.
Naramdaman pa niyang gusto niya itong saktan. Nagulat ang mga siyentipiko nang magpakita si Rosalie ng kumpletong hanay ng hormonal reactions na nagpapakita ng selos. Bigla siyang naghagis ng estatwa sa pader upang ilabas ang kanyang inis at niyakap si Gunch. Lalo pang namangha ang mga siyentipiko nang ang wedding night function ay kusang na-activate na nagpapakita ng pagiging tunay na babae ni Rosalie. Samantala, matapos ayusin ang sarili, lumabas si Gunch sa hallway at nakita sina Rosmi at ang kanyang bodyguard na nakaupo sa kanyang mesa. Dumating si Rosmi upang singilin ang kanyang utang matapos mabalitaan ang panalo ni Gunch. Kinabukasan, nakita ni Shahen si Rosmi kasama si Malena sa kanyang damuhan. Nagpakilala ang mga lalaki at napansin ni Shahen ang pagiging negosyante ni Rosmi. Samantala, si Gunch ay naghahanda ng almusal para kay Rosalie nang tumawag si Shahen, sinasabing humanga siya kay Rosalie at nais niya itong makilala ng maayos sa isang restaurant sa gabi. Tuwang-tuwa si Shahen sa posibilidad ng isa pang kasal at masiglang inilalarawan ang hinaharap na puno ng pamilya ni Gunch. Sinubukan ni Gunch na ibalik si Rosalie sa laboratorio, ngunit nagpa siya itong sumama kay Shahen sa restaurant at nangakong lulutasin ang issue. Sa restaurant, hinangaan ni Shahen si Rosalie dahil sa malalim nitong kaalaman sa paggawa ng alak. Biglang nakita ni Gunch si Malena at Rosmi, kaya't lumayo siya upang harapin ang dalawa. Samantala, si Rosalie ay nagbahagi ng alaala ng nawalang asawa ni Shahen. Sa kabilang panig, sinubukan ni Gunch na awayin si Malena tungkol sa kanyang pagtataksil, ngunit mabilis na kinontrol ni Rosmi ang sitwasyon. Sinabihan ni Rosalie si Shahen na hanapin ang kanyang kaluluwa, habang banayad na hinamak ni Rosmi si Gunch, nangakong isisiwalat ang katotohanan kay Malena. Nagpanik si Gunch at bumalik kay Rosalie, nakalmadong umamin na sinabi na niya ang lahat kay Shahen. Pag-uwi, binuksan ni Shahen ang photo album ng nawalang asawa. Pumasok si Malena at inaming may mahal na siyang iba at ayaw niyang pakasalan si Gunch. Sa laboratorio, napansin ng mga siyentipiko na nagsimula ng mag-produce ng melatonin si Rosalie at natutulog na siya tulad ng tunay na tao. Dahil dito, iniutos ng propesor na i-recall ang robot. Kinabukasan, binayaran ni Gunch ang kanyang mga utang at maayos na nagpaalam kay Malena sa karaoke bar. Inanunsyo ni Shahen kay Gunch na wala ng kasal. Sa oras na iyon, nakita ni Shahen ang singer sa bar at agad na naakit dito. Bumili si Gunch ng mga bulaklak at nagmamadaling umuwi, ngunit wala na si Rosalie. Tinawagan niya ang laboratorio at ipinaalam sa kanya na kinuha na nila ang robot. Nakiusap si Gunch na magpaalam kay Rosalie at pumayag ang mga siyentipiko na magkita sila. Hiningi ni Gunch na isuot ni Rosalie ang puting damit at magkita sila sa isang hardin. Sinabi ni Gunch na tumakas na sila at magpakasal, ngunit tumanggi si Rosalie, sinabing hindi siya totoo at hindi siya maaaring magkaanak, bagaman natutunan niyang magmahal. Habang sinasabi ito, lumuha si Rosalie at nag-shutdown. Dumating si Rosmi upang ipahayag ang kanyang engagement kay Malena, hindi sinasadyang mailigtas si Gunch. Nang makita ng buyer si Rosalie, nag-reactivate siya at ipinagtanggol si Gunch. Pinilit siya ni Saturday gamit ang armas, ngunit nang makawala si Gunch, sinangga siya ni Rosalie, tinatanggap ang mga bala sa likod. Dumating ang mga pulis at hinuli ang mga salarin. Lumipas ang panahon. Nasa kulungan si Saturday. Nagsimula ng relasyon si Shahen sa karaoke singer. Pinaplano ni Malena at Rosmi ang kanilang kasal. Inilunsad ng mga siyentipiko ang bagong robot. Si Gunch, kasama si Rosalie bilang kanyang asawa, ay nagmamaneho patungong ospital. Manggang anak na si Rosalie, at habang kausap ng propesor tungkol sa pangalan ng kanilang anak, hindi niya napansin ang pagkabigla ng paramedic nang marinig na ang babae ay isang robot. Dito nagtatapos ang pelikula. Salamat sa panonood.